Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Heroic Act, Drake Hendricks. C-66 si Pitumpo. At Master Big Boss. Hibiscus Mansion sa Western Suburbs. Ito ang pinakamayamang lugar sa Morelos City, at bagamat malayo ito sa sentro ng downtown, ang bilang ng mga residente dito ay kakaunti lang. Maraming mayayamang tao, na kinasusuklaman ang pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, ang pinipiling bumili ng mga villa dito. Ang mga kanlurang suburb ay medyo malayo, ngunit ang mga presyo ng bahay dito ay mas mataas kaysa sa mga nasa pangunahing lokasyon sa gitna ng Morelos City. Matapos samantalahin ang pagkakataon, ang mga developer ng real estate ay bumili ng malaking halaga ng lupa at nagtayo ng maraming mga villa dito. Isang villa complex ang Hibiscus Mansion. Ang buong lugar ay binubuo ng 37 villa, bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon yuan. Sa Morelos City, malaki ang halagang iyon. Ang pinakamahal na mga villa, na may bilang na 3, 5, 7, at 9, ay parang 4 na nakasisilaw na perlas, na ginagawa itong pinakamarangyang sa Hibiscus Mansion. Ang bawat isa sa mga villa na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan. Para sa kanilang mga may-ari, sila ay mga maimpluwensyang figures sa Morelos City. Sa sandaling ito, sa loob ng villa numero 7. Nakahiga si Jackson Brandon sa isang hindi kapani-paniwalang komportableng sofa, na nakapatong ang dalawang paa sa gilid ng coffee table. Sa kanyang harapan, si Aurelia McCliff ay nakahiga sa lupa, ganap na walang malay. Tito Leopold, sa wakas ay hindi ka na naligaw ngayon. Pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, kasing ganda ng bulaklak, hindi napigilan ni Jackson Brandon na malunok ang laway. Noong nakaraan, naisip niya lang na maganda si Aurelia McCliff kung tutuusin, dahil sa hindi kasiya siya, wala siya sa mood na tingnang mabuti. Ngunit ngayon, napagtanto niyang siya ay kasing ethereal ng isang diwata. Young Master, ang insidente sa umaga ay hindi sinasadya. Karaniwang maaasahan ng mga taong may koneksyon sa Iron Hoof. Awkward na ngumiti si Cash Leopold. Dahil sa pangyayari noong umagang iyon, ay pinagalitan na siya ng husto ni Jackson Brandon. Kung manggugulo na naman siya, malamang kailangan niya talagang mag-impake at lumabas. Sir, grabe ang kalaban. Sa panahon ng laban, sa kasamaang palad ay natalo kami ng 2 lalaki. Hihingi ako ng kabayaran kay Mr. Ironhoof para sa mga pagkalugi na ito. Malalim na yumuko si Frank kay Jackson Brandon, ngayong dinala na ang tao rito, tapos na rin ang ating gawain. I take my leave. Pagkasabi nito, iniwan niya ang Villa number 7 kasama ang mga miyembro ng Blood Valley. Damn! Wala naman silang gasgas pero gusto pa rin nila ng kabayaran pagkatapos mamatay ang sarili nilang mga tao. Habang pinapanood ang mga figure na umaalis, si Jackson Brandon ay sumangot ng masama. Sa kanyang pananaw, ito ay isang bagay lamang na mga agaw ng isang babae. Nakakahiya na sila, na tinatawag ang kanilang sarili na kilalang organisasyon ng Shadow Warrior, ay hindi man lang nakayanan na maayos ang simpleng gawaing ito. At ang higit na ikinainis niya ay ang mga taong ito, sa harap niya, ang Young Master ng Morelos City, ay mayroon pa ring kahangahangang hangin. Young Master, nakapag-ayos na ako ng 12 ng bodyguard sa labas. Maaari mong tamasahin ang iyong sarili sa loob ng walang pag-aalala, kahit isang lamok ay hindi makapasok. Pagkasabi nito, matalinong lumabas ng villa si Cash Leopold. Ang dahilan kung bakit siya pinahahalagahan ng Brandon family ay dahil alam niya kung ano ang gagawin sa tamang oras. Pagkaalis niya, ang malaking kwarto ay naiwan na lamang ang nakagapos na si Aurelia McCliff at ang malabog na si Jackson Brandon. Bakit ako nandito? Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Aurelia McCliff ay kumikislap na bumukas. Pagtingin sa hindi pamilyar na silid, likas niyang tanong. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang alaala, nagsimulang kumalat ang takot sa kanyang mukha. Malinaw na naalala ni Aurelia McCliff na nagmamaneho siya pauwi ng may hamarang sa kanya ng 2 van, pagkatapos ay natambo siya, at wala na siyang maalala pa. Huwag kang kabahan. Nang makitang nagkamalay si Aurelia McCliff, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Jackson Brandon. Kung wala siyang alam, hindi siya matutuwa sa kanyang paghihiganti.
Pinahiya ako ng asawa mo noong araw na iyon sa hotel, at ngayon, bilang asawa niya, tama lang na gantihan mo ako. Habang pinagmamasdan ng gulat na si Aurelia McCliff, dahan-daang lumapit si Jackson Brandon, punong-puno na ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Walang lalaking makakalaban sa magandang babae kung normal lang siya. Sasabihin ni Jackson Brandon na dumaan na siya sa napakaraming babae na nakipaglaro sa hindi mabilang. Mula sa mga kilalang tao at modelo hanggang sa mga inosenteng estudyante. Sa kolehiyo, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakagalaw sa kanya tulad ng ginawa ni Aurelia McCliff. Kahit na ang mga taong iyon ay napakaganda rin, hindi niya moari ang parehong pakiramdam. Sayang, bakit kailangan mong pakasalan ang walang kabuluhang iyon? Umiling si Jackson Brandon, isang mukha na puno ng panghihinayang na nakahilig kay Aurelia McCliff. Huwag kang lalapit, huwag. Huwag ka nang lalapit. Kailan pa nakakita ng ganitong eksena si Aurelia McCliff? Sinubukan niyang umatras ng buong lakas, ngunit ang kanyang katawan ay nakagapos ng mga lubid at hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sa sandaling iyon, namutla sa takot ang maganda niyang kutis, at puno ng gulat ang kanyang maselang mukha. Pero habang ginagawa niya iyon, mas lalong kumirat ang puso ni Jackson Brandon. Talagang wala siyang pakialam sa mga taong nagtapon sa kanya, ang kilalang tagapagmana mula sa Morelos City. Ang ganitong uri ng desperadong pagtutol ay maaaring pukawin ang kanyang panloob na pakiramdam ng pananakop. Haha, pinilit kong lumapit, ano ang maaari mong gawin sa akin? Dinilaan ni Jackson Brandon ang kanyang mga labi, inihagis ang kanyang suit jacket sa sopa, at nakita sa kanyang mukha ang isang masamang ngiti. Drake Hendricks, iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng maging isang multo at makita akong natutulog kasama ang iyong asawa. Sa pag-iisip sa kahihiyang naranasan niya, mas lalo pang natuwa si Jackson Brandon. Naglakas loob kang sampelan ang mukha ng young master na ito noon, huwag mo akong sisihin sa pagpapatong ng kamay sa babae mo. Nanliit ang kanyang mga mata, at humakbang siya ng malalaking hakbang patungo sa Aurelia McCliff. Tulong! Tulong! Si Aurelia McCliff ay desperadong umiling, ang mga mata ay puno ng takot. Sisigaw ka pa. Ito ang aking pribadong villa, at mayroong 12 ng mga bodyguard sa labas. Sa tingin mo ba may pag-asa ka pang umalis dito? Humagalpak ng tawa si Jackson Brandon na para bang pinagmamasdan ang kanyang biktima. Hindi ka pa kakawala ng asawa ko. Si Aurelia McCliff ay nagpakitang walang magawa sa sandaling iyon, kung gaano niya nais na lumitaw si Drake Hendricks at ilayo siya sa lungga ng dragon na ito. Ngunit darating kaya si Drake Hendricks? Para saktan ng young Master Potter, kahit na magkaroon siya ng 10 buhay, hindi ito sapat na mamatay. Nang marinig ang pangalang Drake Hendricks, hindi maipaliwanag na naramdaman ni Jackson Brandon ang matinding galit sa loob niya. Hayaan mo muna akong tingnan ka ng mabuti. Napasquat siya, may malisyosong ngiti sa labi habang inabot niya ang mukha ni Aurelia McCliff. Bang! Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang BMW na kotse, na bumagsak sa malalaking salamin na bintana ng villa at nabasag ang mga ito. Ang lahat ay nangyari ng biglaan, ang lahat ay masyadong nabigla upang maunawaan kung ano ang nangyayari nang ang BMW ay huminto na sa loob ng villa. Dahil sa matinding impact, halatang nasira ang harapan ng sasakyan, at nagkawatak-watak ang windshield. Ang buong villa ay nabalot ng alikabok at mga labi na naiwan mula sa pag-crash. Protektahan ng young master. Sa sandaling bumangga ang BMW, isang sigaw ang nagmula sa labas, at pagkatapos ay dumagsa ang 12 ng mga fully armed bodyguard sa villa. Paano mo napanood ang pinto? Hindi ba dapat siguraduhin mong kahit isang lamok ay hindi makapasok? Muntik na akong mabangga ng napakalaking sasakyan na iyon. Panipi. Bumilis ang tibok ng puso ni Jackson Brandon, pakiramdam niya ay malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Ang hood ng kotse ay wala pang 1 metro mula sa kanya, kung naging mas mabilis pa ang sasakyan, baka natama na siya ng husto at magdudugo sa bawat orifice. Nanlaki din ang mga mata ni Aurelia McCliff sa lupa, na hindi maintindihan ang nangyari. Kunin mo sila. Kahit sino man ngayon, ang sinumang maglakas loob na salakayin ang villa ng ating young master ay may isang paraan lamang palabas, ang kamatayan. Si Cash Leopold ay pinagalitan ng marahas at halatang hindi komportable. Nang mapansin niyang may sumingit sa villa, agad niyang pinangunahan ang mga tao para hamarang. Ngunit sino ang nakakaalam na ang nanghihimasok ay magiging walang ingat, dumiretso sa villa. Huwag mag-iwan ng nakaligtas. Kasunod ng kanyang utos, mabilis na pinalibutan ng mga bodyguard ang BMW.
Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa loob ng Hibiscus Mansion, naninirahan ang mga mayayaman. Ang mga may pera ay labis na nagmamalasakit sa kanilang privacy, kaya ang bawat bilya ay sinamahan ng isang manor na pagmamay-ari lamang ng mga residente nito. At dahil ang Hibiscus Mansion ay matatagpuan sa western suburbs, kung saan malawak ang lupain at kakaunti ang mga tao, ang distansya sa pagitan ng dalawang bilya ay madaling 100 metro. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring tahimik na burahin ng mga bodyguard ng pamilya Brandon ang isang tao sa isang kotse nang walang nakitang panlabas. Iwan mo ng buhay ang isa para sa akin. Nakatayo sa likod ni Cash Leopold, walang humpay na tinatapik ni Jackson Brandon ang alikabok sa kanyang katawan. Ngayon, titingnan ko kung sino ang maglakas loob na manghimasok sa aking vilya. Ang kanyang dating magandang mood ay ganap na nasira. Ang vilya na ito ay ang kanyang pribadong lugar, na madalas puntahan kapag si Jackson Brandon ay nangakit ng isang babae, kasama ang kanyang mga bodyguard. Isang bahay na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ito ang kanyang ivory tower, ang bukal ng kanyang mga kasiyahan. Ngunit ngayon, ang kanyang kanlungan ng malalambot na kasiyahan ay nahuhulog, may isip na lamang ng isang tao ang galit na kumukulo sa puso ng young master. Bang! Maya-maya pa, marahas na ibinato ang pinto ng BMW, na inilabas ang pinakamalapit na bodyguard. Mag-ingat ka! May naramdaman si Cash Leopold na mali at agad na sumigaw ng babala. Gayunpaman, huli na ang lahat nang may lumabas na figure mula sa kotse, na nagpatomba sa dalawang bodyguard sa bilis ng kidlat. Ang dalawang bodyguard na ito ay hindi na nagkaroon ng oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari bago sila nagtagpo ng kanilang wakas. Whoosh! Habang naganap ang mabilis na pag-ataking iyon, lumipad ang isang card mula sa kabilang panig ng BMW, dumiretso sa leeg ni Jackson Brandon. Young Master, ingat! Ang mga mag-aaral ni Cash Leopold ay nagkontrata habang siya ay sumugod pasulong. Swish! Ang card, na naglalabas ng isang malakas na tunog, ay mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay. Isang utos ng pagtugis ng kamatayan. Sa sandaling makita niya ang card, tumibok ang puso ni Cash Leopold. Ang hitsura ng isang death pursuit order ay nangangahulugan na si Aaron Jackson ay nasa loob ng kotse. Si Jackson ay gumagawa ng mga alon sa Moreles City nitong mga taon, at sa sandaling kumilos siya, ito ay sa lakas ng isang kulog. Talaga, ngayon, walang aalis. Pilit na binuksan ni Aaron Jackson ang pinto ng kotse, puno ng matinding lamig ang kanyang mga mata. Upang maglakas loob na magnakaw mula sa kanyang sariling nakatatandang kapatid, ang isa ay dapat na talagang pagod sa pamumuhay. Noon lang, ang mga natitirang bodyguard na nakapalibot sa kanya ay bumagsak lahat, walang nakaligtas. Ito. Nang makita ang mga katawan na nagkalat sa lupa, napabuntong hininga si Jackson Brandon, nanginginig ang buong katawan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang dosenang bodyguards, at si Cash Leopold. Ito ang kanyang huling linya ng depensa. Drake Hendricks. Nang makita niyang lumingon ang lalaking naghagis ng suntok ay mas nabigla si Jackson Brandon. Ikaw, dapat kunin ka ng Potter family. Paano ka napunta dito? Si Jackson Brandon, na dating makapangyarihan, ngayon ay parang nakakita ng multo. Bawat bodyguard ay magaling, ngunit lahat sila ay mabilis na napatay. Hindi pinapansin ang kanyang mga salita, si Drake Hendricks ay humakbang patungo kay Aurelia McCliff, maingat na kinalas ang mga lubad na nakagapos sa kanya. I'm sorry. I'm late. Pagtingin sa maputlang mukha ng asawa, namumula ang mga mata ni Drake. Naghihirap ang puso. Drake. Takot na takot ako na hindi ka dumating, isinubsob ni Aurelia McCliff ang sarili sa mga bisig ni Drake, umiiyak na nasasakal. Alam ko lang na darating ka. Napakapit siya ng mahigpit sa asawa na parang nag-aalala na baka bigla itong maglaho. Pasensya na. Pumikit si Drake Hendricks, niyakap siya, bamulong ng aliw, okay na. Kasalanan ko ang lahat, hindi nakita dapat hinayaang umuwing mag-isa ulit. Baliw ka, simula ngayon wala ka nang pupuntahan, mananatili ka na lang sa tabi ko, ako na ang bahala sa'yo. Umiiyak si Aurelie, binasa ng kanyang mga luha ang isang malaking patch ng damit ni Drake. Binabalaan kita, huwag kang makialam dito. Dapat kang maging malinaw tungkol kay Brandon. Katayuan ng pamilya sa Moreles City. If you dare touch me, kahit ikaw si Aaron Jackson, kailangan mong mamatay. Walang tigil na kumikibot ang bibig ni Jackson Brandon, at bumilis ang tibok ng puso niya.
Kahit na nagsasalita siya ng mga pagbabanta, ang kanyang boses ay walang pananalig. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay talagang totoo. Napakataas ng katayuan ng pamilyang Brandon sa Morelos City, higit pa kay Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Morelos City. Bukod dito, ang ina ni Jackson Brandon ay isang ginang mula sa isang malaking pamilya sa Hilaga. Dahil mismo sa koneksyon na ito kaya ang pamilya Brandon ay nakaakyat sa kasalukuyang taas nito. Nangunguna sa Tigre, dalhin ang iyong hipag sa kotse. Marahang tinapik ni Drake Hendricks ang likod ni Aurelia McCliff at dahan-daang dinala sa likurang upuan ng BMW. Ang nangingibabaw na tigre, na nakatayo sa tabi, ay hindi nang ahas na mag-antala at agad na kumuha ng malambot na kumot mula sa bowl upang ikalat sa upuan. Drake. Mahigpit na hinawakan ni Aurelia McCliff ang kamay ni Drake Hendricks, ayaw siyang pakawalan. Okay lang, may mga bagay lang akong inaasikaso. Matulog ka lang ng mahinahon. Si Drake Hendricks, na puno ng pagmamahal, hinaplos ang ulo ni Aurelia McCliff, saka isinara ang pinto ng kotse at tumalikod para maglakad patungo kay Jackson Brandon. Sa sandaling iyon, ang nakangiti niyang mukha ay biglang naging malamig. Young Master, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mensahe sa Iron Hoof, babalik ang mga tao mula sa Red Canyon para tumulong. Habang pinapanood si Drake Hendricks na umaasenso, bumulong si Cash Leopold kay Jackson Brandon. Nang maramdamang may mali, agad siyang nakipag-ugnayan sa Iron Hoof. Pagkatapos ng lahat, ang mga kamakailang kaganapan ay masyadong kakaiba, hindi siya naglakas loob na magbiro tungkol sa kaligtasan ng Young Master ng Brandon family. Mabuti, sa lalong madaling panahon, walang isyo ang pera. Tumango si Jackson Brandon, humihingal ang buong pagkatao niya sa takot. Para sa ilang kadahilanan, ang Drake Hendricks na nakita niya ay hindi mukhang tao, mas katulad ng isang mabangis na tigre. Kahit sa malayo, ramdam niya ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para agawin ang babae ko? Pinaikit ni Drake Hendricks ang kanyang mga mata at mabilis na sumugod pasulong. Protektahan ang Young Master. Sa pagharap sa biglaang pag-atake na ito, si Cash Leopold ay sobrang tensyonado. Basag. Sinabayan ng tunog ng mga bali ng buto, si Drake Hendricks, tulad ng isang sheriff mula sa impyerno, ay patuloy na umani ng buhay ng mga bodyguard. Sa isang kisap mata, natahimik ang lahat ng mga bodyguard na iyon. Tito Leopold, dapat protektahan mo ako. Nang makita ang mga bangkay sa lahat ng dako at ang nakapatay na si Drake Hendricks, naramdaman ni Jackson Brandon ang lamig mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga takong. Nahihirapan pa siyang huminga, nawala sa kanyang dating kay-abangan. Magtiwala ka, Young Master. Huminga ng malalim si Cash Leopold at pilit na inihagis ang kanyang mga kamao. Basag. Sa pagharap sa biglaang pagsabog na ito, ang kaliwang kamay ni Drake Hendricks ay tumaga sa hangin, direktang pinutol ang mga braso ni Cash Leopold. Dahil sa matinding sakit ay napaluhod siya sa lupa at nagsisigaw na parang baboy na kinakatay. Tingnan mo pare, kahit anong halaga ng pera ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Please, huwag mo akong patayin. Kahit na spoiled si Jackson Brandon, hindi siya tanga. Ang pagbabante sa puntong ito ay haantong lamang sa isang dead end. Kaya, pinili niyang sumuko, dahil habang nabubuhay ang isa, may pag-asa pa. Kung makakabalik lang siya sa Morelos City, umaasa sa impluensya ng Brandon family, ang pagpatay kay Drake Hendricks ay kasing dali ng pagtapak sa langgam. Bang! Walang anumang tugon, dinurog ni Drake Hendricks ang ulo ni Jackson Brandon gamit ang isang palad. Ngayon, sabihin sa akin ang address ng Shadow Warriors na iyon. Lumingon siya para tingnan si Cash Leopold na nakaluhod sa harapan niya. Kung sasabihin ko ba sa'yo, pakakawalan mo ba ako? Mapatla ang mga labi ni Cash Leopold, at humihingal siya. Wala kang pagpipilian, sabi ni Drake Hendricks na walang pakialam. Nakipag-ugnayan ako sa kanila sa pamamagitan ng isang taong tinatawag na Iron Hoof, hindi ko alam ang mga detalye. Ang alam ko lang ay parang tinatawag silang Red Canyon. Si Cash Leopold ay pawis na pawis, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga ugat na pumipintig sa sakit. Aaron Jackson, gamitin ang kanyang telepono upang tawagan ang Iron Hoof. Pagkatapos sabihin iyon, sumuntok si Drake Hendricks, nabasag ang isang malaking bunganga sa dibdib ni Cash Leopold. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Morelos City, Moscow Style Hotel.
Isa itong 5-star Grand Hotel na pinapabore ng maraming maimpluwensyang individual dahil sa kalapitan nito sa pantalan at sa mataas na lugar na nag-aalok ng magandang tanawin ng dalampasigan. Kaya, maraming kilalang tao ang pipiliing manatili dito pagdating sa Morelos City. Sa sandaling ito, sa silid 703 ng hotel, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang malayang nakahiga sa isang sofa, nakikinig sa Peking Opera. Isang computer ang nakaupo sa harap niya, walang tigil na kumikislap ang screen nito. Hello! Biglang nag-flash ang imahe sa screen, at pagkatapos, lumitaw ang isang dayuhang lalaki. Frank, bakit ngayon mo lang sinagot ang video call? Sumabay sa opera ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakikipag-chat kay Frank sa screen. Ito ay isang espesyal na website ng komunikasyon sa video, na maginhawa para sa Shadow Warriors na makipagpalitan ng impormasyon. Sa site na ito, kung alam mo ang code ng kabilang partido, maaari mo silang imbitahan para sa isang video chat. Maraming Shadow Warriors ang nakatanggap din ng mga bounty sa pamamagitan ng napakalaking platform na ito. Ironhoof, may isang bagay na dapat kong linawin sa iyo. Naging malamig ang boses ni Frank habang mataimtim na nagsalita, 2 miyembro ng aking squad ang namatay sa kasamaang palad habang nasa isang misyon. At ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay dahil sa iyong maling katalinuhan. Oh, anong ibig mong sabihin dyan? Nang marinig ang sinabi ng isa, dahan-dahang umupo si Ironhoof mula sa sofa, na nakataas ang isang kilay. Hindi kaya. Ng mga miyembro ng Crimson Gorge ang walang kwentang bagay na ito. Napakasimple lang ng request ng kliyente, para lang makahuli ng babae. Kung nahihirapan ka sa gawaing ito, ipagpaumanhin mo ang aking prangka, ngunit talagang nakakahiya ka sa deep cold. Ironhoof. Biglang nanlamig ang mukha ni Frank. Deep cold ang kanilang karangalan, isang bagay na kailangang ipagtanggol ng bawat miyembro. Bagamat medyo mababa ang ranggo ng kanilang squad sa deep cold, bahagi pa rin sila nito. Sa mundo ng Shadow Warriors, kinakatawan ng deep cold ang pinakamataas na karangalan. At ngayon, ang lalaking ito ay may lakas ng loob na akusahan sila ng kahihiyan sa deep cold. Binabalaan kita. Tigilan mo na ang pang-iinsulto sa amin. Huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na kumilos laban sa iyo. Ang pinakamahalaga sa Shadow Warriors ay ang kanilang dignidad at dangal. Mabuti. Magaling. Magaling. Nang makitang nawala ang galit ni Frank, tumigil si Ironhoof sa kanyang panunokso. Hindi ko inaasahan na may magpapahirap talaga sa Crimson Gorge. Ano ang background nila? Kahit na ang Crimson Gorge ay hindi mataas ang ranggo sa deep cold, sila ay kilalang Shadow Warriors pa rin. Higit pa rito, napakalakas ng squad ni Frank, at ang katotohanan na nawalan sila ng 2 miyembro ay nangangahulugan na ang kanilang mga kalaban ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ngunit anong uri ng mga koneksyon ang maaaring magkaroon ng isang babaeng walang background? Hindi namin alam. Ngunit ang mga kalaban ay 2 babaeng taga-silangan, at sila ay dalubhasa sa paggamit ng mga nakatagong armas. Labis na nagalit si Frank nang maalala ang pangyayari. Siya at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nakatakas mula sa bingit ng kamatayan ng hindi mabilang na beses, ngunit permanenteng nahiwalay sa buhay at kamatayan ngayon. Ironhoof, alam ko ang iyong mga kakayahan sa pangangalap ng impormasyon, kaya gusto kong tulungan mo kaming mag-imbestiga. Medyo lamambat ang tono niya, kung makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga kalaban natin para sa akin, baka makaligtaan ko ang pagkakamali sa iyong katalinuhan. Ang Ironhoof ay may kapansin-pansing reputasyon. Hindi man siya martial artist pero mas middleman. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, siya ay lubos na tumpak, halos palaging nagbibigay sa kanyang mga kliyente ng tumpak na impormasyon para sa bawat pagtatalaga. Imyupan niya ang mga detalye tulad ng kung anong oras kumain ang target at kung saang ruta sila tatahakin. Kailangan lang sundin ng Shadow Warriors ang kanyang plano upang makumplito ang kanilang mga gawain ng madali. Siyempre, mataas din ang bayad niya, kumukuha ng 15% cut. Kung talagang tulad ng sinabi mo, talagang may pagkakamali sa aking katalinuhan. Unti-unting nawala ang pagkabalisa sa mukha ni Ironhoof, napalitan ng seryosong ekspresyon. Pinatay niya ang opera at mabilis na nag-type sa kanyang keyboard, nag-login sa ibang website. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit, at ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Ang mga nakatagpo mo ay mula sa Wilson Pavilion. Kahit nakilala sa kanyang kalmado, nagsimulang manginig ang boses ni Ironhoof. Ano? Mabilis mong nalaman. Medyo nagulat din si Frank.
Bagamat alam niyang may mataas na kakayahan ang Ironhoof sa pangangalap ng katalinuhan, ang malaman sa loob lamang ng ilang segundo ay medyo hindi inaasahan. Wey! Nagpakawala ng mahabang hininga si Ironhoof, medyo namamaos ang kanyang boses. Ngayon, ang buong dark web ay nagsasalita tungkol sa iyong mga kasamahan. Paano naging ganito? Nang marinig ang kanyang mga salita, dali-daling pumasok si Frank sa website, at pagkatapos ay namumungay ang kanyang mga mata na parang mga marmol na salamin. Ang lumabas sa harapan niya ay ang pulang dugo, malaking titik ng Wilson Pavilion. Halos kalahati ng pahina ay inookupahan ng linyang ito ng teksto. Mula ngayon, ganap na tatapusin ng Wilson Pavilion ang Bloody Canyon. Kung ang Deep Cold ay makialam, lahat ng aking mga kasamahan ay direktang magdedeklara ng digmaan sa Deep Cold hanggang sa isang panig ay ganap na maalis. At sa ilalim ng linyang iyon ng text, naroon din ang pulang killing order mula sa Wilson Pavilion. Ding-iling. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Frank. Eric, anong meron? Agad niyang pinindot ang speakerphone button. Kapitan, nakita mo ba? Ang Wilson Pavilion ay opisyal na naglabas ng killing order laban sa amin. Diyos, ngayon ba ay pinukaw namin ang halimaw na ito? Napuno ng pagbagsak ang tono ni Eric. Alam na alam niya kung anong uri ng behemoth ang Wilson Pavilion. Walang marami ang maaaring makipaglaban sa Deep Cold, at ang Wilson Pavilion ay isa sa kanila. Ang mahiwagang organisasyong ito mula sa silangan, sinaunang at makapangyarihan. Talagang pinuntirya sila ng Wilson Pavilion's killing order. Nakita ko. Nagsindi ng sigarilyo si Frank gamit ang nanginginig na mga kamay, namumutla na ang labi. Whoosh! Nakapikit ang kanyang mga mata, medyo nalilito, nagtanong siya, Ironhoof, maaari mo ba akong tulungang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari? Hindi maintindihan ni Frank, simula nang dumating dito, 2 operasyon pa lang ang ginawa niya. Nabigo ang umaga, at sa gabi, isang babae lang ang nahuli niya. Paano niya napukaw ang napakalaking organisasyong ito? Ding-iling. Maya-maya lang ay tumunog na naman ang phone na nasa kamay niya. Nang makita niya ang pangalang nakadisplay sa screen, nabigla ang katawan ni Frank. Leader ng team. Frank, bastard ka, papatayin mo kami. Bago pa siya makatapos, sinalubong siya ng dagindong ng galit mula sa telepono, nalaman na ngayon ng general ang bagay na ito, at itinanong niya sa akin kung bakit natin pinukaw ang Wilson Pavilion. Diyos ko, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nangyayari. Ang general ay isa sa maraming makapangyarihang tao sa loob ng Deep Cold, na namumuno sa iba't ibang maliliit na koponan. At ang pinuno ng koponan sa telepono ngayon ay ang pinakamataas na pinuno ng Red Valley, isang ranggo na mas mataas kay Frank. Team leader, hindi ko alam. Nanginginig ang kamay ni Frank na may hawak ng sigarilyo, hindi ka pani-pani walang paos ang boses. Bumalik ka kaagad dito. Habang makakatanggap ka ng parusa mula sa general, ito ay mas mabuti kaysa mamatay dito. Ang Wilson Pavilion ay maaaring malakas, ngunit ang Deep Cold ay hindi dapat gawing trifle. Ang boses ng pinuno ng pangkat sa wakas ay nagbigay kay Frank ng isang kislap ng ginhawa, at least hindi sila pinabayaan ng organisasyon. Ibinabalik ko na ang mga miyembro sa punong tanggapan ngayon. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang telepono, at naghanda upang tipunin ang mga miyembro ng kanyang koponan. Ironhoof, kailangan ko ng ligtas na ruta ng pagtakas. Sa ibabaw nito, sandali lang. Naghahanap si Ironhoof sa computer sa kabilang side nang biglang tumunog ang isang phone sa tabi niya. Mr. Leopold, natapos ko na ang gawain. May kailangan ka pa ba? Nang makitang numero iyon ni Cash Leopold, hindi na siya nagdalawang isip na kunin. Tapos na ang oras mo. Isang malamig na boses ang nagmula sa telepono. Damn! Nagulat si Ironhoof sa unang ngunit agad ding inihagi sa bintana ang telepono. Na-trace na ako, Frank, ang bawat tao para sa kanyang sarili. Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin ang nalilitong Frank sa screen ng computer, nagsuot ng damit at tumalon palabas ng 7 palapag na gusali. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Kuya, nakalock ang lokasyon. Sa loob ng Villa No. 7 ng Hibiscus Mansion sa kanlurang suburb. Si Aaron Jackson ay nag-ooperate ng computer, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kumukutitap na pulang tuldok sa screen. Ang makabagong teknolohiyang ito, na nakuha niya sa malaking halaga mula sa ibang bansa, ay maaaring mag-lock kaagad sa lokasyon ng target sa sandaling sagutin nila ang telepono.
Parehong sa bilis at katumpakan ng pagtugon, naabot nito ang pinakamataas na pamantayan sa mundo. Ang target ay nasa Moscow-style hotel, ngunit maaaring tumakas na siya. Kahit na tumakas siya sa asul na kalangitan sa itaas o sa dilaw na bukal sa ibaba, gusto ko ang kanyang buhay. Tumalikod si Drake Hendricks, naglakad papunta sa likurang pinto ng BMW, at marahang binuksan ito. Sa likurang upuan, nakatulog si Aurelia McCliff, sa sobrang takot. Ngunit patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mukha. Aaron Jackson, ayokong umalis siya ng buhay sa Morelos City. Ang pagkakita sa kanyang babae na nagtitiis ng gayong paghihirap ay muling nag-apoy sa galit sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, gumagalaw na ang mga tauhan ko, hindi sila makaligtaan kahit isang galaw niya. Si Aaron Jackson ay nakikisalamuha sa Morelos City sa loob ng 3 taon, na may mga impormante sa halos lahat ng lugar. Matapos mag-lock sa lokasyon ng Dominating Tiger, agad na nakipag-ugnayan ang katabi niya sa mga tauhan sa paligid ng Moscow-style hotel. Boss, isang lalaki ang tumalon mula sa ika-7 palapag at ngayon ay tumatakbo patungo sa mga pantalan. Matapos matanggap ang kumpirmadong balita, nagsalita si Dominating Tiger. Kaagad na magpalit ng uniforme ng security guard ang mga kapatid, dapat natin siyang pigilan sa pantalan. Matapos ibigay ang utos kay Dominating Tiger, tumayo si Aaron Jackson at lumapit kay Drake Hendricks. Boss, napakatuso ng Dominating Tiger at galing sa intelligence background. Kailangan nating mag-ingat. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kalaban, ginamit ni Aaron Jackson ang kanyang sariling mga pamamaraan upang mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa Dominating Tiger. Malinaw na hindi ganoon kadali ang makahuli ng isang taong sanay sa gawaing katalinuhan. Kahit sino siya, dapat siyang mamatay ngayon. Tumingin si Drake Hendricks sa BMW kay Aurelia McCliff at bumulong, ayusin mo ang isang taong magpoprotekta sa kanya. Kung may mali man sa pagkakataong ito, walang kailangang bumalik na buhay para makita ako. Naiintindihan. Tumango si Dominating Tiger at sumakay sa BMW, dahan-dahan itong pinalabas ng villa. Samantala, sa labas ng villa, mahigit 12 ng SUV ang dumating. Ang bawat sasakyan ay puno ng mga tauhan ni Aaron Jackson, may hawak na mga armas, seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Kuya, nakahanda na ang mga sasakyan. Let's get moving, tahimik na tanong ni Aaron Jackson. Ramdam na ramdam niya ang aura ng kanyang kuya na mamamatay tao. Ang mga pantalan ay 3 kilometro lamang mula sa Moscow-style hotel, at hindi ako naniniwala na ang Dominating Tiger ay magiging ganoon katanga. Kung hindi ako nagkakamali, nasa loob pa rin siya ng Moscow-style hotel. Ang mga pinakamapanganib na lugar ay kadalasang pinakaligtas. Pagkasabi nito, lumiko siya at sumakay sa isang jeep, sinabihan si Aaron Jackson, pabantayan mo ang mga tauhan mo sa Moscow-style hotel. Huwag mong hayaang makatakas kahit isang langaw. Naiintindihan. Tumango si Aaron Jackson at umupo sa passenger seat. Kasabay nito, sa loob ng Moscow-style hotel, isang lalaki ang dahan-daang lumabas ng banyo. Kung nakita ni Frank ang eksenang ito, tiyak na magugulat siya. Dahil ang waiter ay walang iba kundi si Dominating Tiger, nakakatalon lang mula sa ika-7 palapag. Ngayon, nagpalit na siya ng damit ng waiter at nakasuot ng puting face mask. Ang may-ari ng mga damit ay natamba na ngayon sa storage room. Nang matanggap ang tawag, alam ni Dominating Tiger na siya ay matatagpuan. Ngunit wala siyang panahon na umalis, kahit na ilang kilometro lang ang layo ng mga pantalan, sapat na ang distansyang iyon para mabuwisan siya ng buhay. Walang ibang mga gusali sa paligid ng Moscow-style hotel, ang 5-star na establishmento lamang na ito ay nakatayo sa tabi ng dagat, na maginhawa para sa mga turista upang tamasahin ang tanawin ng karagatan. Kaya, pagkatapos tumalon pababa sa pipeline mula sa ika-7 palapag, gumawa siya ng maling impresyon na papunta siya sa mga pantalan. Pagkatapos, habang hindi pinapansin ng iba, dali-dali siyang bumalik sa hotel at pinatay ang isang waiter para magpalit ng damit. Hanggat lumubog ang gabi, o kung ang atensyon ng kabilang partido ay lumipat sa mga pantalan at paliparan, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sa tunog ng vibration, may lumabas na mensahe sa kabilang phone niya. Ang isang malaking bilang ng mga hindi kilalang individual ay lumitaw sa paligid ng mga pantalan. Makalipas ang ilang segundo, may nag-pop up na naman sa screen. Ang isang malaking bilang ng mga hindi kilalang individual ay lumitaw sa paligid ng paliparan.
Ang pagkakita sa dalawang mensaheng ito ay nagdulot ng mapang-asar na tingin sa kanyang mga labi, ngunit mabilis itong nawala. Sa mga tauhan sa parehong paliparan at pantalan, mayroon siyang sariling mga tao. Anumang kaguluhan sa mga lugar na ito, at makakatanggap siya kaagad ng balita. Bilang isang katalinuhan, mayroon siyang malakas na pagkaunawa sa impormasyon. Suriin ang sitwasyon ni Cash Leopold para sa akin. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nag-type siya ng string ng text at ipinadala ito sa kakaibang numero. Ang katotohanan na kinuha ang telepono ni Cash Leopold ay nagpapahiwatig na may nangyari sa kanya. Bagamat hindi siya taga Morelos City, madalas siyang nagpapatakbo sa Five River Province at medyo pamilyar sa sitwasyon dito. Si Cash Leopold ay nagtrabaho para sa Brandon family, at ang target ng kanyang kasalukuyang bounty ay ang kaaway din ni Jackson Brandon. Sa Morelos City, malinaw na malinaw sa kanya ang kapangyarihan ng pamilyang Brandon. Ang sinumang sumalungat sa kanila ay mayroon lamang isang paraan palabas, kamatayan. Ngunit bakit napunta sa kamay ng ibang tao ang telepono ni Cash Leopold? Pinagsama-sama ang mga salita ni Frank at ang pulang killing order mula sa Wilson Pavilion, nanliit ang kanyang mga mata ng tila na tauhan siya. Makalipas ang halos 5 minuto, nag-ring ulit ang phone niya. Hibiscus Mansion, ang pribadong villa ni Jackson Brandon, walang nakaligtas. Nang makita niya ang mensaheng ito, nablangko ang kanyang isip. Sa Morelos City, sino ang mga ngahas na hawakan ng pamilya Brandon? Tanging isang taong baliw o pagod sa pamumuhay. Pero habang tumatagal, lalo siyang naging hindi mapakali. Kung magagawa niya ito, tiyak na hindi siya papayag na kunin ang negosyong ito. Panatilihing maingat na bantayan ang mga pantalan at paliparan at ayusin ang isang bangka para sa akin sa ligtas na oras. Matapos ibigay ang lahat ng mga tagubilin, isang matinding kuryosidad ang biglang umusbong sa kanyang puso. 12-12 taon na siyang middleman, at ito ang unang pagkakataon na hindi niya nalaman kung sino ang kalaban. Wilson Pavilion. Ngunit ang kabilang partido ay malinaw na hindi makagalaw ng mabilis. Kahit na ang mahiwagang organisasyong ito ay may mga miyembro sa buong mundo, ang pagbuo ng napakalakas na puwersa sa maikling panahon ay hindi posible. Anong ginagawa mo dyan? Naglalaro sa iyong telepono sa oras ng trabaho, gusto mo bang panatilihin ang iyong trabaho? Habang nagmumuni-muni siya, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Nagmamadali, inilagay niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, tumalikod, at humihingi ng paumanhin na tumango. Ibigay mo ang telepono. Binata ang kausap niya, halatang manager na hinuhusgahan ang kanyang kasuotan. Paumanhin, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Medyo humihingi siya ng tawad. Ang telepono ang kanyang pinakamahalagang tool na iligtas ng buhay at ang tanging paraan para makatanggap siya ng impormasyon. Paano kaya niya ito maibibigay? Sa oras ng trabaho, dapat ibigay ang mga telepono. Yan ang tuntunin. Ibigay mo agad. Panipi. Ngunit ang ibang tao ay malinaw na hindi nilayo na pabayaan ito. Manager, maaari ba akong makipag-usap sa iyo ng pribado? Naglabas siya ng salansa ng pera mula sa kanyang bulsa, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Oo naman. Tara dun tayo sa storage room. Nang makita ang pera ay agad na nagbago ang ugali ng binata. Lumingge-lingge siya at tinungo ang isang storage room na hindi kalayuan sa kanilang dalawa. Sana makagawa ka ng exception, manager. Pagpasok sa storage room, pinahaba niya ang stack ng pera. Ngunit sa sandaling iyon, naningkit ang kanyang mga mata, at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Whoosh! Isang kislap ng malamig na liwanag ang lumipas, at ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng salansa ng mga perang papel ay marahas na itinulak patungo sa leeg ng binata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa paglabas ng punyal sa sandaling iyon, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng mga labi ni Ironhoof. Sa sobrang lapit, walang alinlangang patay ang kalaban. Kahit na siya ay isang impormante, ang kanyang martial skills ay parehong kahanga-hanga. Kung wala ang ilang mga kasanayan sa trump card, imposibleng mabuhay sa underworld. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay marahas na nagbago, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Dahil ang binata na kanina lang nakatayo sa harapan niya ay biglang nawala. Ang hindi pagbibigay ng pera ay isang bagay, ngunit bakit gumagamit ng karahasan? Isang malamig na boses na may bahid ng panunuya ay biglang bumangon mula sa likod ng Ironhoof. Pumunta ka sa impyerno. Ang Ironhoof ay likas na ikinumpas ang kanyang braso sa likod.
Bang! Sa mahinang tunog, pamamanhid lang ang naramdaman niya sa kanyang palso, at nahulog ang punyal sa lupa. Ikaw. Mag-usap tayo sa labas, sabi ni Drake Hendricks na may malabong ngiti, mabilis ang kidlat ng kanyang mga kamay habang hinahawakan ang palso ni Ironhoof at idiniin ng husto. Basag. Kasunod ng tunog ng mga bali ng buto, ang katawan ni Ironhoof ay nabalisa, at siya ay nawala ng malay. Sa oras na ito, daan-daang binuksan ang pinto sa storage room, at tahimik na pumasok si Aaron Jackson kasama ang kanyang mga tao, kinuha ang Ironhoof at nagtungo sa labas. Ipinapalagay ng staff ng hotel na isa lamang siyang bisita na nainom ng sobra, at hindi na nagtanong pa. Nang maraming tao ang sumakay sa isang itim na SUV, ikinaway ni Drake Hendricks ang kanyang kamay at sinabing, gisingin mo siya. Naiintindihan. Tumango si Aaron Jackson, naglabas ng dagger mula sa kanyang baywang, at marahas na sinaksak ito sa hita ng Ironhoof. Squelch! Ang matalim na talon ay tumusok sa laman at dumiretso sa buto. Ang Ironhoof, na nanghihina, ay nagpakawala ng dagindong, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga nakaumbok na ugat. Sino kayong mga tao? Bakit mo ako sinasaktan? Gusto niyang gumalaw, ngunit durog na ang kanyang mga kamay, at anumang paggalaw ay magdudulot ng matinding sakit. Mabuti na lamang na ang Ironhoof ay nagkaroon ng mas malakas na katatagan ng pag-iisip kaysa sa karamihan, kung hindi ay hinimitay na siya sa sakit sa ngayon. Ironhoof, napakasayang makilala ka. Sabi ni Drake Hendricks na may mahinang ngiti, ipinulupot ang braso sa kanya, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga Shadow Warriors na iyon? Ano bang pinagsasabi mo? Ironhoof. Ang pangalan ko ay Hewitt Leopold, at ang aking ID card ay nasa aking bulsa. Gusto kitang tawagan ng pulis. Nang marinig ng Ironhoof na tinawag siya ng kabilang partido sa kanyang pangalan, kitang-kitang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Ngunit paano makakatakas sa mga mata ni Drake Hendricks ang gayong banayad? Na eksena. Hewitt Leopold. Mukhang maling tao ang nahuli natin. Tumingin si Drake Hendricks kay Aaron Jackson at nanghihinayang umiling. Bitawan mo ako ngayon. Siguradong mapaparusahan kayo ng batas. Nang makita ang saloobin ng kabilang partido, lihim na nakahinga ng maluwag ang Ironhoof sa kanyang puso. Akala niya ay kailangan pa niyang makipagtalo, ngunit hindi niya inaasahan na isang peking ID card ang makakalusot sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang nakakita sa kanyang mukha o nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan, maliban sa ilang Shadow Warriors, kilala lang siya ng lahat bilang Ironhoof. Higit pa dyan, wala silang alam. Dahil maling tao ang nahuli natin, patayin na lang natin siya. Si Aaron Jackson, na mukhang nanghihinayang, ay itinaas ang kanyang punyal, kunwari sinasaksak ito patungo sa leeg ng Ironhoof. Paano mo ako nahanap? Sa puntong ito, ang Ironhoof ay tulad ng isang talong na binugbog ng hamog na nagyelo, lubos na nanlulumo at nanlumo. Alam niyang nalantad na siya, at simula pa lang ay pinaglalaroan na siya ng kanyang kalaban. Sa susunod, dapat kang gumamit ng regular na telepono. Inilabas ni Aaron Jackson ang isang detector mula sa kanyang dibdib na may pulang tuldok dito na kumikislap. Sa screen, mayroong maraming iba pang mga pulang tuldok, ngunit ang partikular na ito ay nagniningning na kasing liwanag ng araw. Sa pagkakaalam ko, ang mga cellphone na ginagamit mo ay may napakalakas na signal. Kahit na sa harap ng signal jamming, ang mga teleponong ito ay maaari pa ring magpadala ng mga signal. Inabot niya ang Ironhoof at agad na inilabas ang isang itim na cellphone. Sa sandaling inilabas ang telepono, ang pulang tuldok sa screen ay kumikislap na parang sesubog na. Mr. Ironhoof, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga Shadow Warriors na iyon? Walang pakialam na tumingin si Drake Hendricks kay Ironhoof, ang kanyang mga mata ay parang kidlat na tumatago sa kaluluwa. Kung sasabihin ko ba sa'yo, pakakawalan mo ba ako? Dahan-dahang inangat ni Ironhoof ang kanyang ulo, kahoy na nakatitig kay Drake Hendricks. Ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga labi ay walang dugo dahil sa ilang mga bali ng buto at labis na pagkawala ng dugo mula sa kanyang sugat sa hita. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka para makipag-ayos sa akin? Ang mga mata ni Drake Hendricks, tulad ng mga kutsilyo, ay mahigpit na nakatutok sa Ironhoof. Sa sandaling nagplano ka na patayin ako, ikaw ay nakatadhana para sa araw na ito. Kung hindi ka magsasalita, kaya kung durugin isa-isa ang mga buto sa katawan mo hanggang sa hindi mo na kaya. Ang insidente kung saan nakidnap si Aurelia McCliff ay parang isang tinak na malalim na nakatanim sa puso ni Drake Hendricks.
Ngayon, determinado siyang alisin ang lahat ng sangkot sa bagay na ito, nang walang pagbubukod. Crimson Gorge, ang squadron ni Frank. Ngunit ang Deep Cold ay naglabas na ng utos, malamang ay pabalik na sila sa Deep Cold headquarters ngayon. Sa wakas ay sumuko na, hindi na kinaya ni Ironhoof ang posibilidad na madudurog ang kanyang mga buto. Tawagan mo sila. Gamitin ang anumang paraan na kinakailangan upang maakit ang lahat ng mga taong ito dito. Inilagay ni Aaron Jackson ang telepono sa harap ni Ironhoof, ang kanyang tono ay walang puwang para sa negosasyon. Ngayon ay hindi na makuha ni Ironhoof ang telepono dahil durog na durog ang kanyang mga kamay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Huminga ng malalim si Ironhoof at tumingin kay Drake Hendricks. Bilang miyembro ng Underground World, hindi niya akalain na ibababa siya sa isang lugar na hindi gaanong mahalaga gaya ng Moreles City. At lubos na natalo, na walang pagkakataong lumaban. Narinig mo na ba ang tungkol sa 10,000 Mountain Alliance? Napabuntong hininga si Aaron Jackson na tumingin sa kanya ng mapanuksong tingin. Ang 10,000 Mountain Alliance. Nang marinig ang tatlong salitang ito, ang Ironhoof ay tinamaan ng kidlat. Bigla niyang inikot ang kanyang leeg, nanginginig habang nagtatanong, ikaw. Ang young master ng 10,000 Mountain Alliance. Ironhoof, nagawa mo na ang walang lakas ng loob na gawin ng iba, nang ahas na magplano ng pagpatay sa young master ng 10,000 Mountain Alliance. Naging yelo ang tono ni Aaron Jackson. Talaga bang may lakas ng loob na magplano ng pagpatay sa ari-arian ng kanyang kapatid at pagkatapos ay subukang tumakas? Ikaw ay, ang young master. Lalong bumilis ang paghinga ni Ironhoof, parang kumakabog ang puso niya. Sumambulat. Haha, ako, ang Ironhoof, ay aalalahanan sa buong panahon. Sa isang malakas na tawa, bigla siyang sumugod, ang kanyang noo ay nabasag ng malakas sa isang pulang butones na nasa itaas ng cellphone. Napatay ko ang young master ng 10,000 Mountain Alliance, ako, Ironhoof, ang nakagawa nito. Sa sandaling iyon, tumawa si Ironhoof na parang baliw. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unting tumigas ang ngiti sa kanyang mukha. Paumanhin, ngunit naalis ko na ang chip sa loob. Si Drake Hendricks ay walang pag-aalinlangan na iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay sa harap ng Ironhoof, na sa pagitan ng mga daliri ay isang maliit na chip. Laos na ang mga ganyang pakulo. Sa loob ng cellphone, may sumabog na chip. Kapag na-trigger ang pulang button, magdudulot ng marahas na pagsabog ang telepono. Ang lakas ng pagsabog ay sapat na upang sirain ang isang buong silid. Kung ito ay sumabog sa isang kotse, walang sino man sa loob ang mabubuhay. Sa kasamaang palad para sa Ironhoof, palihim na tinanggal ni Drake Hendricks ang chip sa loob. Bakante ang tingin ni Ironhoof, mapula ang mukha. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.